natin yung pasyalan. Kaya po, kausapin po natin ang Mayor ng La Trinidad Benguet, si Mayor Roderick Awingan. Mayor, magandang umaga po, si Doris at si Robert po ito. Good morning. Opo. Yeah, opo, good morning po. Good morning. Opo, pa-update lang, Mayor. Kamusta na po kayo dyan ngayon? At pa sunod-sunod na patong-patong po ang problema na kinakaharap nyo ngayon? Yeah, opo. So sa ngayon, umuulan po uli dahil po sa panibagong habagat at yun nga po, nagdeklara po yung ating bayan ng state of calamity. Ang sumunod po dito, yung buong probinsya, nagdeklara din po sila ng state of calamity. Mayor, dito po sa mismo sa La Trinidad, gaano po kalawak yung epekto? Bigyan nga po natin ng overview yung ating po mga kapamilya para malaman nila mula doon sa mga kalsada, sa mga pananim at kabuhayan po dyan, Mayor. So, opo, nung kasagsagan nga po ng bagyo at the same time, yung habagat natin na halos umabot po ng 3 linggo, talagang nakita po natin na talagang nasira po lahat yung mga pananim ng ating po mga farmers. Kasi po talagang araw-araw, talagang yung buhos pa ng ulan, talagang napakalakas. And at the same time, nung kasagsagan din po ng habagat, yun, marami pong bumagsak na ating kalsada. Fortunately, yung iba nabuksan na, pero unfortunately, yung iba talagang nahulog po yung ibang kalsada natin. Nako. So yun po yung mga rason kung bakit po tayo nagdeklara ng state of calamity dahil talagang malawakan yung talagang pinsala na dinulot po ng itong bagyo, yung habagat sa ating bayan po. Opo, yung mga produkto natin dyan, Mayor, yung mga produce sa La Trinidad, syempre alam naman po natin yung mga gulay at kung iba pa, ganun din po affected din or kahit pa paano may mga naisalba pa rin naman sa mga pananim ng ating mga magsasaka po dyan. Opo. So ngayon po, ang La Trinidad po kasi ito po yung trading capital ng mga highland vegetables natin. Opo. Dahil dito po yung La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Post, kung saan halos lahat po ng gulay dito po dumadaan papuntang Metro Manila at sa iba't ibang mga probinsya. So, yun po, nakita po natin na nung pagkatapos po ng medyo gumanda ng panahon, nagdagsahan po yung mga gulay na pumunta dito. So, unfortunately, sa ngayon, alam ko parang pakaunti na po ata yung gulay, kaya may epekto po yun. So, parang alam ko, baka magmamahal na po yung gulay pagdating po sa inyo. And then, Yun ang Mayor, epekto. paano, kailan natin inaasahan na makakapagtanim ulit yung mga kababayan po natin dyan sa inyo? Ayan, so inasahan nga po natin na pag gumanda-ganda yung panahon, isa ngayon medyo ulan-ulan uli. And may forecast po din na by today, by tomorrow and Sabado, baka kaulanin po ulit tayo. So hindi naman po sila makakapagtanim uli ng panibago pag hindi po maganda yung panahon. Kaya nga po, yun din yung problema. Yung may mga houses po ba tayo, Mayor, na mga nasira at may mga kababayan po ba tayo na mga nasa evacuation center pa rin? Wala naman po tayong mga kababayan na nasa evacuation center. Wala na, umuwi na po sila pagkatapos ng mga nagdaang malalakas na yung tempo na malakas yung ulan. And sa mga bahay naman, meron po tayong na-report ng mga nasira. So ito po yung mga umaabot po ng mga parang 20 po ata na parang partially na damage. At yun nga rin po, talagang nagbigay din po tayo ng tulong sa bawat isang pamilya. Konti lang po, kasi lang naman po yung kaya ng ating local government unit. And at the same time, request din po natin sa DSWD, SWAD, na kung pwede, bigyan din po sila ng assistance. Ang maganda naman, marami din naman mga organizations, mga individual na nagdo-donate para po sa kanila. Opo. Isa pa sa pinupuntahan dyan, Mayor, syempre yung strawberry farm ninyo. Sikat na sikat dyan. Ang mga turista, pag akit ng Baguio, ang sunod na gusto, or una nga, diretso muna dyan sa inyo, binabaha po, sira po lahat ng nandyan. Yeah. Opo. So, nung kasagsagan nga po talagang, alam naman natin, ang strawberry farm is a swamp. Kaya, ayun, talagang bumabagsak po lahat yung mga tubig na dito sa valley. At dumadaan lang po siya sa isang creek. Ito po yung Bolo Creek natin na palabas sa Balili River. Kaya yun nga po, nung kasagsagan po ng malakas na ulan, talagang umakyat po ulit yung tubig, level ng tubig, at nalunod po yung mga halaman doon.
Pero yun yung parang perennial na problema po natin dito. Kaya nga po yung bumisita po dito si Secretary Vince at yun nga, nagsabi po siya ng mga short-term na gagawin and at the same time, po siya nag-utos ng medium-term na gagawin para sakali at maibsan po natin yung ganitong perennial na problema na nararanasan dito po sa particularly sa strawberry farm. Mayor, sa ngayon po, ano po ang masasabi natin na kailangan Ayan. agad-agad Oo. yung hindi naman ayuda kung hindi yung maski Para bumalik sa kabuhayan, yung mga residente para makatayo natin. na kahit papaano. Ayan. So, ang nakikita natin na talagang magandang dito, yung sana gumanda yung panahon. So, yung parang panalangin na lang siguro sa Diyos na talaga sana bigla po tayo ng agad-agaran na gumanda po yung panahon kasi yung nakikita natin para bumalik normal po. Lalong-lalo na yung buhay po ng mga ating mga farmers. Opo. And at the same time, yung nararanasan natin na flood, ayan, talagang yung request talaga natin na talagang mabigyan sana yung solusyon na to. Particularly yung paggawa ng isang matibay pang long term na magbibigay solusyon sa flooding dito po sa atin. Yung flash flood po. Opo. Nako. Siyempre, Tapos- kasama tayo, Robert, sa panalangin na yan. Oo, na gumanda at umayos. Sarap ng strawberry dyan, partner. Kaya nga. Diba? Hindi, tsaka yung mga ibang pananim, yung Pananim gulay din. lalo. Gulay, Dahil diba? pagka yung pong Bagsakan gulay, dyan nagdapaan lahat dyan. Ang bigas, nagdapaan lahat dyan. Tayo rin apektado dito sa Maynila. Kaya tataas Magtataasan at tataas talaga yung presyo. Kaya nga meron pang ASF, Mayor, dyan Ayun sa pa inyo. pala, yung Opo. ASF. Ano po nangyari, Mayor? Ayan, opo. So, yun nga, actually, naunang nagkaroon po tayo ng ESF. Yung sakit po ng baboy na yun. And at the same time, marami po tayong nakal pinatay na baboy, mahigit po atang 100. And sana, wala na nga po sana para hindi naman apektado naman yung mga swine raisers natin. So, other Sana municipalities din po, dito po, talagang may ESF din po. Yun ang problema natin. So, delikado po kung ikaw ay bibili or makakakain ng produkto galing dyan sa inyo. Galing, yung pag may sakit na ESF. Opo, yun opo. Opo, yung may sakit na ESF. Kaya dapat na dumaan po yung mga baboy natin sa mga Inspection. accredited na yung katayan para po sigurado po tayo na talagang wala pong sakit yung mga kinakain po natin ng mga karne. Tama. Iyon. Okay. Dapat ipacheck at para lang sa ganun Opo, ay sa slaughterhouse. Opo, sa slaughterhouse para hindi na tayo dumagdag pa sa problema. Ang daming problema. At ang dalangin natin, umaraw na nga Umaraw, muna sana oo, para kasi- makarecover ang lahat. Correct. Oo, kasabi ni Mayor ngayon, umuulan na naman. Ayun na nga ano mo dapat literal na liwanag ang Sundance. kailangan. Oo, kaya nga. Mayor, thank you very much. Sabay Opo. pa tayo. Thank you very much po, Mayor. Thank you, ma'am. Ay, thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, maraming salamat din po. Maraming Salamat. salamat. Mag-ingat po kayo dyan. Good morning po, si Mayor Roderick Awinga ng La Trinidad, Benguet. Yung sa mga mahilig sa strawberry, alam nyo na, medyo affected pa. Oo. Wala, flooding mismo sa mismong strawberry farm dahil swamp area nga yun. Oo, Plus yung mga kalsada nila doon,